And welcome po sa gawain ng Panginoon dito sa God's Grace Sports Project. Kung palakpak po natin si Lord, welcome po natin siya ng ating mga palakpak na nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. At salamat po sa ating Diyos. Muli po tayo nagkakasama upang tayo po ay patuloy na sumamba, magpuri sa Panginoon. Amen. So salamat kay Lord at binigyan niya tayo ng pagkakataon na muli tayo magkasama-sama at naniniwala ko ang daming mga pakikibaka sa buong linggo na to, pero sinamahan tayo ng Panginoon kaya tayo nandito mong muli. At muli po tayo hihingi ng kalakasan sa Kanya. Amen? Hihingi po tayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan na naman po natin ang buong linggo na to. Kaya patuloy tayong sumamba, magpuri sa ating Panginoon. Muli po sambahin po natin ang ating Diyos. Tayo po lahat tumayo. May umawit po tayo sa ating Panginoon. Kaya po sambahin natin ang Diyos. Sambahin po natin siya. Hallelujah. Oh, we worship you, God. May palakpan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hallelujah! Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. 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 Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, buhay ka. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ipinagkaloob sa amin. At patuloy po namin ipapahayag ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa aming Panginoon. Thank you, God. Sige mo, patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Maplakon po natin ang ating Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, God. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman kita'y pagpapalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon.
sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Hallelujah, Panginoon. Yes, God. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Habang, hallelujah, hallelujah Jesus. Habang buhay, papupurihan ka namin, Panginoon. Habang buhay, sasambahin ka namin, Lord. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, yan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Sumablakang po natin si Lord. Hallelujah. Tunay na, Panginoon, karapat-dapat sambahin. Ang katapatan mo, O Diyos, hindi nagbabago kailanman. Kaya hayaan mo po sa oras na ito, baybayan po namin ang aming pasasalamat sa mga magitan ng mga awiting papuri na para sa iyo lamang. Hallelujah. Sige po, purihin po natin ang aking Panginoon. Isumbo po natin ang lahat sa Kanya. Isurrender po natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Let's worship Him in spirit and truth. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay,
pagsambay ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Sugat. Bakit mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Hallelujah! Kapatid mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Oh, we worship you, God. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita! Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin, O Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa amin. Sugat, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Hallelujah, Jesus. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin.
Panginoon. Hallelujah, God. Patuloy tayong tumulong sa Kanya. Patuloy tayong sumamba sa Kanya. Nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ng buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsindang. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsama. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kung pwedeng itaas natin ang ating mga kamay, itaas natin. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ng buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsindang. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh Lord, magari ka, O Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsindang. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsindang. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsindang. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos. Hallelujah, God. Patuloy ka nga maghari, Panginoon, sa buhay po namin. Maghari ka, Panginoon, sa aming puso't kaisipan. Ikaw ang aming maging Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Ngayon at kailanman.
And we worship you. God bless your name, O Lord God. Sige po, tuloy po tayo manalangin. Dakilang Diyos sa amin samba kami po nagpapasalamat sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na marapat lamang po kayo purihin, masamba sa amin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, O Diyos, maabot po namin ng yung mga pag-awit po namin, O Diyos, sa aming mga puso. At ang inyong katapatan, Panginoon, tunay nga po, Panginoon. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong lakas na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, upang kami po ay kasama-sama at mapurihan ka sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa araw nito, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin. Harapat po, Panginoon, na kayo po ang aming mapurihan, may taas sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy mo po kaming bigyan ng karunungan. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa lahat po ng aming mga maririnig na mensahe na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod upang patuloy niyo pong i-anoint, Panginoon, ang iyong mga salita na nanggagaling sa iyo, Diyos. Tago mo po sa iyong likuran upang patuloy pong maranasan ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat po. At di po kami lalabas dito sa bahay sambang ito na hindi niyo po kami mapagpapala, magiging malakas, matatag ang aming pananampalataya, Panginoon. Kaya Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Alam di magsabi namin, Amen and Amen. Amen po, kapatid. Praise God. Sige mo, makakabuo tayo. Praise God. Palakpan po natin si Lord. Yan po, so magandang umaga po sa ating lahat. Yan, salamat kay Lord. Magkakasama po tayong muli. Yan, so welcome po natin yung dalawa po natin kasama, si Nanay Jacinta at si Tatay Cesar. Palakpak po natin si Lord. Yan, praise God po. Mahina man daw po ang tuhod, pero praise God, nakarating po dito, no? Sa tulong po ng ating kasamang pastor, si Pastor Victor, at saka sa mga kapatid natin na nag-invite. Kahapon talagang pinilit na Nanay Paglita. Sumama po kayo bukas mo, no? Praise God. Actually, kami ni Nanay Elsa, talagang first sa kami, ikaw lang palang kailangan. Praise God. Kasi po kahapon, praise God, palapan po natin si Lord, nakasama po natin yung mga nanay natin sa mga square group natin. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon, no? Square group pa lang, talagang kumikilos ng Panginoon sa buhay natin. At kahapon, sabi ko nga, baka kala ko masisiro ako sa pag-share ng gospel ng The Poor dun sa kabilang baryo. Pauwi na lang ako, buti na lang, praise God. Sabi ko, Lord, masisiro po ba ako? So, praise God po, hindi po tayo nasiro at nakapag-open na po tayo ng isang tao lang ng isang iba Bible study natin o square group po natin. Di ba napakabuti ni Lord? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, salamat po sa ating Diyos sa mga buhay po ng bawat isa. Sabi nga po, 2, 3, ay isang kaluluwa lang pala. Isang kaluluwa, sabi po, libo-libong anghel ang nagsasaya. Amen? So, ibig sabihin, isang malaking kagalakan sa Diyos kapag ang isang tao nakakilala sa Panginoon. At may tsaga-tsaga lang po tayo. Sabi nga po, patuloy din lalago ang gawain ng Panginoon. May tsaga-tsaga lang tayo, tiis-tiis lang tayo. Darating na araw makikita natin yung mga bunga ng ating mga pagpapagal. Praise God. Sige po, palakpan mo natin si Lord. At sa gumagang ito, patuloy po natin pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Amen. So pag-aaralan natin yung tatlong klase ng tao. Yan. Kung dati may naroon na tayo na pag-aralan, kung anong klase tayo sa mga nagbibigay. Pero ngayon, tingnan natin anong klase tayong tao sa harapan ng ating Panginoon. Bakit kaya minsan may mga tao na sinasabi naman na ng palataya na, pero parang walang pagpapalang dumarating. Meron naman na, grabe naman, rumaraga sa talagang pagpapala, no?
Okay, tingnan natin ang tatlong klase ng tao sa oras na ito. Yan, okay. Ready na po ba tayo sa message ni Lord? Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon at sabihin mo muna sa katabi mo, salamat kasama kita. Salamat sa anay kasama. Yan. So, ready natin ang ating mga puso sa mensahe ng ating Panginoon. Sa Efeso chapter 4, sa mga medyo malayo po, but dati po kasi meron tayong kaya lang medyo nasira po. Meron naman po tayong TV, hindi yun naman mapa-under sa connection. Okay? So, mahirap kasi dahil hindi tayo ano tawag dito? Technology. Yung hindi tayo maano sa technology. Yan. So, ako po kasi 41 years old na po ako. Yung sakto po akong mag-aaral, doon lang po umuusbong yung computer. Yun po. So, kaya hindi rin po ako mag-aaral bihasa sa technology sa computer. Yan. Ito naman mga kabataan natin dahil hindi sila gaano mag-gadget, hindi sila exposed sa hindi katulad dun sa Bandang Angeles, bata pa lang, ang dami nang alam na halikutin sa mga technology, no? So, yun po, meron po tayong flats, pero kaya lang hindi ko makonect po, hindi ko alam paano i-connect. Yan. So, pagtsagaan na po muna natin itong bagong-bagong laptop na mga 10 years old na to. Okay, anyway po, sasabi mo dito, Efeso chapter 4 verse 30 hanggang 32. Ang sabi po dito, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyong katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, malalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sige po tayo po saglit na manalangin sa gabay ng Banal na Espiritu. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord God. O purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Hallelujah. Panginoon namin Diyos sa makapangyarihan, patuloy po namin hinihiling ang pagkilos ng Banal na Espiritu na kung saan tulungan kaming maunawaan ang iyong mensahe. Na mensahe niyo po na patuloy na magpapalago sa aming pananampalataya kung paano po kami mamuhay bilang isang nagsasabing tagasunod ni Kristo, bilang isang nagsasabing nananampalataya kay Kristo. Tulungan niyo po kami pagkat sa ganang katalinuhan po namin, hindi namin kakayanin, Panginoon. Hangad po namin ang katalinuhan mula sa inyo at buksan niyo po ang aming mga puso para maintindihan po namin na kami yung pinagpala, Panginoon. At patuloy, Lord God, na ang rumaragas ang pagpapala ang siyang mapapasa sa aming, Panginoon. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, ang iyong Banal na Espiritu ay lukuban kami ng kanyang presensya at patuloy ikaw ang mahayag, maparangalan sa buhay po ng bawat isa. Sa aming kalagitnaan, mahayag, Panginoon, ang iyong pagkilos, O God. Salamat po, Panginoon, kayo na pong bahala at ang mensahe niyo po ay matimo sa aming mga puso at magamit po namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Thank you, God, sa kalakasang ibibigay ng iyong mensahe, sa katatagan na ibibigay ng iyong mensahe. Salamat po, Panginoon. We worship you. Sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po, palakpan po natin si Lord. Yan po. So, pag-aralan po natin ang ating teksto sa Efeso chapter 4, verse 30 to 32. Sabi po dito, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Yung Espiritu Santo, pinag-aralan na po natin ito. Isa ang Diyos, pero nagpakilala siya sa tatlong persona. So, ang God the Father, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. At ang Diyos Espiritu Santo, hindi siya parang hangin lang. Hindi siya parang kapangyarihan lang. Ito po, sabi nga po dito, siya'y nasasaktan. Sabi niya, but huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo.
Yan po. Di ba sabi ng Panginoong Jesus nung siya ay nagpapaalam na sa kanyang mga disciples, nung paangat na siya, sabi niya, hintayin niyo ang pangako ng Diyos Ama. At yan ang banal na Espiritu Santo. Itong banal na Espiritu Santo, nung tinanggap natin si Kristo, nung nanampalataya tayo kay Kristo, itong Holy Spirit na to, ang siyang gagabay sa atin kung paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito yung nagtuturo sa atin kung paano tayo manalangin. Ito yung nagtuturo sa atin kung paano tayo sumamba. Ito yung nagtuturo sa atin na dapat po natin ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Yan po ang Espiritu Santo. At kapag wala ang Espiritu Santo sa buhay natin, yung pagsamba natin, walang gana. Yung pananalangin natin, walang gana. Kapag wala ang Espiritu Santo sa atin, wala tayong conviction, wala tayong compassion sa ibang tao, wala tayong pagmamahal sa ibang tao, na pabayaan na lang natin sila kung sila maligtas o hindi. Pero dahil sa Espiritu Santo, nagkakaroon tayo ng puso sa ibang tao na sila makakilala sa Panginoon. Amen. So, palakpan po natin si Lord. So, sabi nga po dito, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ito yung makapagsasabi, ito Christian to. Ito yung mananampalataya ng Panginoong Hesus. Itong Holy Spirit na to. Ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang sama ng loob. Actually po, ito sulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay nakulong siya sa panahon na to. Nakakulong siya dahil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Opo, ganun po kahigpit ang buhay po nila, dinagdaanan ng mga disciple ng Panginoong Hesus sa pagpapangaral sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. May mga tao na umaayaw kay Kristo. At itong mga tao to ay kinulong nila. Yan po si Apostol Pablo ay kinulong. At actually, sa end ng kanyang kasaysayan ng kanyang buhay, parang death penalty, parang ganon. Dahil lang sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. And we are so blessed. Mapalad po tayo, malaya tayo nakakasamba sa Panginoon. Malaya tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Malaya tayo na pag-aaralan ng salita ng Panginoon. Pero sa ibang lugar, katulad po nila, sa panahon po nila, lahat ng mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, dumanas ng kahirapan, dumanas ng mga panghuhusga, dumanas ng matinding persecution. Kaya mapalad tayo, nakakasamba tayo ng malaya sa ating Panginoon. Sabi po dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. So nakakulong siya, yung pastor po nila, nag-send lang siya ng letter. Paano kaya kung si Pastor Jerry wala siya? Mag-worship pa kaya kayo sa Panginoon? Baka hindi na kayo magkakatipon. Pero tingnan niyo po si Apostol Pablo, nag-send lang siya ng letter. At ang sabi niya sa kanyang mga kasama, sabi niya, alisin na ninyo ang sama ng loob. Ibig sabihin, magkasundo-sundo na kayo. Huwag na kayong mag-away-away. Huwag na kayong magkatampuhan. Poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw. Ibig sabihin yung parang tawag dito, hinuhusgahan, ganyan, tawag dito, kinukutsa, yan. Ibig sabihin, minamaliit yung tao. Ay, mahirap yan. Ay, ganyan lang yan. Mga hentil yan, ganyan yan. So, huwag na kayong mambubulyaw. Sabi po, malalait at mananakit ang damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. So, sa umagang ito, tingnan natin, anong klaseng tao tayo? No? The Spirit-filled, ang pag-aaralan po natin. Okay? Nandito po tayo sa mga series ng tinangahawakan ng Foursquare. Ang pangalan po ng church natin ay God's Grace Foursquare Church. Yan po, ang pinapangaral po natin, walang iba, kundi si Kristo. Si Jesus Christ na ating Panginoon, na ating tagapagligtas. So tatalakayin po natin yung the Spirit-filled life. Anong ibig sabihin nito? Yan ang ating tatalakayin sa umagang ito. Ang Spirit-filled life, ang ibig sabihin nito, sabi sa English, indicates a life that is guided or governed by the Holy Spirit. Ibig sabihin ng Spirit-filled life sa Tagalog, ikaw ay pinapatnubayin, sinasamahan ng banal na Espiritu. Govern. Ibig sabihin, ikaw ay pinamamahalaan ng banal na Espiritu.
Okay? Anong ibig sabihin nito? Nagpapasakop ka ngayon sa banal na Espiritu. Ikaw ay sumasangguni kung anong kalooban ng Diyos. Okay? Hindi ka kumikilos ng ayon sa kalooban mo. Kumikilos ka ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, lagi mong tinatanong, Lord, kalooban niyo po ba ito? Inaalam lagi natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Spirit-filled life na ang buhay natin, no, nakatalaga na sa Panginoon. Nakatalaga na. Ibig sabihin, nakasuko na sa Panginoon ang buhay natin. Amen. Okay, kung ba tayo dyan? Palakpan natin si Lord. So pag-aralan po natin yung tatlong klase ng mga tao. Three kinds of people. Number one, self-centered man o natural man ang tawag po dyan. Mamaya tatalakayin natin sino po ba yung mga yan? Anong ibig sabihin po ng mga yan? Spirit-filled life, sensual man o carnal man. Yan. Baka mananampalataya po tayo, pero baka nandito po tayo sa mga ilan dyan. O baka pumapasok lang po tayo dito, pero hindi po tayo sa talagang alam natin. Tignan natin kung saan po ba tayo kabilang. Pag sinabi po natin self-centered man o natural man, one who was not received Christ, ito po yung mga tao na hindi pa talaga tinanggap si Kristo. Yung mga tao talaga na nagsasabi lang na kilala ko si Jesus, pero hindi naman talaga nananampalataya. Yan. Ito yung nagsasabi na, alam ko naman mahal kong Panginoon, pero hindi naman talaga totoo. Ito yung mga taong to, mga natural man o self-centered man. Bakit po? Ito yung mga lagi po na sarili ang kanilang pinapahalagahan. Laging sarili nila ang kanilang iniisip kapakanan. Basta ako magtatrabaho ko para mabuhay kami. Basta ako ginagawa ko to para sa sarili po namin. Yan, self-centered. Laging hindi ako magpapadaig, hindi ako magpapaapi. Yan, self-centered. Akin to, sa amin to. Yan. Ano pa? Pag sinabi natin self-centered life, interests are directed by self, resulting in discord. Ito yung pagkakagulo. Yan, basta wala siyang pakailan kung magkagulo. Basta akin to, sa amin to. Yan. Wala siyang pakailan kung magkagulo, magkaaway-away. Yan. At frustration, ibig sabihin, actually po, kanina po, nabanggit po yung salitang to, frustration, sa Sunday service po kanina umaga dun sa Santa Ana. Sabi ko nga, talagang si Lord, magaling talaga, powerful. Kasi talagang iisa ang tema ng kanyang mga mensahe na hindi naman nag-uusap yung mga pastor. Pero halos para-pareho ang tema ng kanilang mga message. So frustration, ibig sabihin yung para bang at the end ng kanilang mga ginagawa, dadako ang ending malulungkot. Sasabihin niya, sayang. Yan. So, kasi ginagawa lang para sa sarili. Frustration, ibig sabihin parang walang kagalakan. Yan. Kaya yung mga iba na uuwi na nagpapakamatay, yan. At talagang namumuhay sa kalungkutan, nadidepress, yan dahil sa frustration. Ang Panginoong Yesus, although sinasabi niya, kilala ko ang Panginoong Yesus, pero ang totoo, wala sa buhay niya. Well, nasabi niya, nasa puso ko naman si Lord kahit di po ako nagsisimba. Saang bahagi ng puso? Pero ang totoo, wala sa buhay niya si Kristo. Ang Diyos niya, sarili niya. Nagtatrabaho siya para sa sarili. Nagtatrabaho siya para sa pamilya. Wala si Kristo. Pag pinagpala siya, wala si Jesus Christ. Walang time maglingkod sa Panginoon. Ito yung mga nagsasabi, ayoko muna. Kasi hindi ko pa kayang iwanan ang aking bisyo. Tama? Ito yung mga taong yon. Ayoko muna kasi hindi ko pa kayang talikuran yung ganito. Walang lugar, walang puwang si Lord Jesus Christ sa buhay ko nila. May palakpan ko namin si Lord. Sabi nga, hindi mo pwede paghaluin ng tubig at langis. Di ba? Hindi pwede daw ang kasamaan at ang kabutihan. Kaya ngayon, si Jesus Christ, nandun lang siya.
naghihintay palagi. Ito yung mga tao to. So ikaw ba ay kabilang dito? Of course, hindi na tayo kabilang dito. Amen. Amen po ba? Eh, mapalakaan po natin sa Lord. I hope and I pray na hindi na tayo kabilang dito. Amen. Na lahat tayo po ay tumanggap na kay Kristo. At si Lord Jesus Christ ay nasa sentro ng buhay natin. Amen. Hindi siya nasa labas. Sabi nga po sa unang Corinto chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan. Tingnan niyo po ang salita ng Panginoon, kahit basahin lang basahin, hindi nila maunawaan. Yung ginagawa natin pagsamba, pag-aawitan, pagtatayo, pagtaas ng kamay, hindi nila maintindihan. Yung pagbabasa ng Biblia, hindi nila maintindihan. Para sa kanila, kahangalan ng bagay na ito. Yan yung mga taong talagang hindi pa totoong nakakilala sa Panginoon. O wala talaga si Jesus Christ sa buhay nila. Ito yung mga natural man o self-centered man. Ito yun. So sabi po, di nila mo nauunawaan sapagkat ang mga bagay ni spiritual ay mauunawaan lamang sa paraang spiritual. Tayo mga tumanggap kay Kristo, meron tayong Holy Spirit. Kaya po naintindihan po natin yung pagpupuri sa Panginoon. Naintindihan natin na kailangan nating manalangin. Naintindihan natin na kailangan po natin pag-aralan ng salita ng Panginoon. Naintindihan natin kahit ganito kainit, kailangan tayo mag-fellowship. Amen. At hindi maintindihan yan ng mga tao, hindi pa talaga nakakilala kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, yung the spiritual person. I hope and I pray nandito tayo. Sabi po dito, one who is directed and empowered by the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nito? Ito daw yung tao na ginagabayan ng banal na Espiritu. At pinapalakas ng banal na Espiritu. Yung kahit na ang daming problema, nandun umaasat na nananampalataya sa Panginoon. At humihingi ng tulong gabay sa Diyos, Lord, ano pong gagawin ko? Tulungan niyo po ako. Pagkat hindi ko alam kung ano gagawin ko, hindi ko na kaya. Ito yung mga tao laging sinasangguni ang ginagawa sa Panginoon. Laging sinusuko ang buhay nila. Pagkat si Kristo ang nasa sentro ng kanilang buhay. Si Kristo. Ibig sabihin, kapag si Kristo ang nasa sentro mo, si Kristo ang laging nakatuon ng iyong paningin doon sa Kanya. Tumitingin ka kay Lord Jesus, hindi sa mga tao nasa paligid mo, hindi sa mga bagay-bagay na nangyayari, kahit sa buhay mo, maraming mga pagsubok, lagi mong tinitignan, Lord Jesus, alam kong may gagawin ka. Nandito ako, Lord Jesus. Wala man si Nay Esther, wala man si ganito. Pupunta ako dahil kayo sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Lord. Mag-worship ako, sasamba ako, aawit ako dahil sa iyo, Panginoon. Meron pong isang karakter sa Bible, ang pangalan niya ay Haring David. Dahil sa pagkapuspos ng banal na Espiritu, hindi siya nahiya kung ano man, may suot man siya o wala, ang mahalaga sa oras na yun, sumamba siya, sumayaw siya sa Panginoon. Wala siyang pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao. Talagang sumayaw siya at nagalit nga ang asawa niya, anong ginagawa mo doon? Sumasayaw ka ganyan-ganyan. Tapos wala kang ang damit. Pero dahil doon, tumanggap ng curse ang kanyang asawa. Kasi yung oras na yun, ang kinutya niya, ang banal na Espiritu. Diba na pag-aralan natin ng isang gabi, yung mag-asawa, si Ananias at Sapphira, akala nila, ang pinaglinlangan nila yung tao, pero yung Holy Spirit pala. So yun po, Christ-centered. Pagod man, pero nakatingin tayo kay Lord. Maraming mga problema, nakatingin tayo kay Lord. Sagana man tayo, nakatingin tayo kay Lord. Maraming mga nakaupo, hindi, nakatingin tayo sa kay Lord Jesus. Amen. At sa bawat pagsubok na nangyayari sa buhay natin, alam natin may gagawin ng Panginoon. May dahilan si Lord kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Amen. Hallelujah. Sige, balakpan po natin ang Panginoon. Hindi, patuloy po nilang pinagkakatiwalaan ng Diyos. Ano man nangyayari sa buhay nila, patuloy po nilang sinusuko ang buhay nila sa Panginoon. Ito yung mga tao, spiritual person. Ibig sabihin, lagi po nilang sinasangguni, lagi po silang nananalangin. Lagi po nilang pinangahawakan yung sinabi ng Panginoon, come to me, all of you who are
part-time. Lumapit kayo, kayong mga napapagal at nabibigatan sa kanyang pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito yung mga taong patuloy na nagtitiwala sa kabila ng mga nangyayari sa buhay nila. Nagpa-pray sila pero parang walang kasagutan at taliwas sa mga nangyayari pero patuloy pa rin nagtitiwala sa Diyos. Ito yung mga spiritual person. And then patuloy silang sumusunod sa Diyos. Ito yung kahit na mahirap, nakakapagod, patuloy po silang sumusunod sa Diyos. Amen? Praise God. Po, palakpakan po natin si Lord. Actually po, nung ko nga po yung picture natin, marami pong na-bless. Kasi nakita nila, wow. Ay, di ba? Wow. Pero hindi naman lahat, siyempre, mapipilis natin. Pero ang mahalaga, mayroong mga taong na-bless dahil sa mga ginawa natin. May nakakapagod man, mainit man. Pero humayo tayo at pinangaral natin ang salita ng Panginoon. At merong dalawang nanay na nakasama, nanay at tatay na nakasama natin ngayon sa pagsamba sa Panginoon. Sa edad nilang yan, sa tulong po ng Diyos, kasama po natin, kasama na natin nagpupuri sa Kanya. Amen, palapan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Empowered by the Holy Spirit, ibig sabihin talagang pinapalakas, pinapatatag ng Banal na Espiritu, ipinapakilala si Kristo sa ibang tao, introduces others to Christ. Ipinapakilala. Ibig sabihin, sinishare mo si Jesus. Ito yung mga taong spiritual person. Man, ipinapakilala nila si Lord Jesus. Kaya po, bakit pa kaya humahayo pa si pastor? Bakit kaya sinasabihan pa kami humayo? Kasi ang taong spiritual person, ipinapakilala niyo po si Lord Jesus sa mga ibang tao. Amen? So, ibig sabihin, tungkulin natin to bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang taong ginagabayan ng Banal na Espiritu, hindi niya mapigilan ng kanyang sarili to share the Word of God. Alam niyo po kahapon, meron din na po akong nakatagpo. Isang tatay naman po, na-stroke po siya at sa kanyang pagkaka-stroke naapektuhan ng mata na halos hindi na rin makakita. Nakita ko si nanay, matanda na rin po. Hinihila niya yung mga kahoy. Huminto ako sa pagdadrive. Huminto na ako, tinitingnan paano kayang gagawin ni nanay. Pakabuhatin niya yung mga kahoy. Alam ko po yung mga matatanda, mahina na ang puto. Malalaki din yung mga kahoy. Nag-stop talaga ako. So, hinintay ko siya kung anong gagawin. Nung bubuhatin niya, naglian po akong bumaba sa motor. Nay, saglit lang po. Akala niya po, inchik daw po ako. Akala niya Chinese ako. May gusto lang akong bilhin. Nagulat siya, nagkapampangan ako, nagtagalog ako. Yun. Nay, ako na lang po dyan. Hindi po, sige po ako na lang po. Hindi po, baka akala niya nga Chinese nga ako. Ayun ako, pahawakan ng kahoy. Hindi po, sige po ako. Saan po pwedeng dalhin to? Kasi po, Nay, nakita ko po, may tanda po kayo. Siyempre, alam ko kung marupok na po yung mga buto natin. So, dinala ko doon sa bahay niya. Habang papunta kami doon sa bahay, nakita ko yung asawa niya nga, nakatitig lang ng diretso. Ngayon pala yung paningin niya, hindi na gano'n taas na stroke. Tapos sabi ko, Nay, okay lang po ba? Pag-pray ko po si tatay. Hanggang sa namit ko po sila, nakilala, pinag-pray ko. Ngayon po pala, yung mananampalataya po yung babae, yung nanay. Ibig sabihin, matagal na po siya nakakasama sa mga ganito. Doon lang po sa banda doon sa lugar nila. Yun yung liblib na pinuntahan namin ni Jonathan, na meron pa palang liblib na lugar. So, napunta ako doon. So, yun po, yun po, na-meet ko. Tapos yung pangalawang nanay din, medyo may epekto din sa dahil sa tawag dito, yung may parang katarata po. Takot naman po siyang magpaano. Kaya po ayaw po niyang patanggal yung katarata. Natatakot naman magpa-hospital o magpatanggal ng ganon. So takot naman po siya. Nandun lang siya sa labas. Nay, ano pong ginagawa niya dyan? Sabi ko, yan po, nga po daw po may katarata na okay lang po ba na sharean ko kayo? So, praise God po. And sabi niya, hindi ko na kaya pumunta sa malayong lugar. Paano ko pupunta sa simbahan niyo? Ako na lang po pupunta sa inyo every Saturday. Sisharean ko po kayo ng Word of God.
So, amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Introduce po natin ang taong maapuspos ng Banal na Espiritu. Introduce. Of course, yung kanyang panalangin. Effective. Pag nag-pray yan, talagang grabe. Kulang na lang magkandara pa ang langit na sagutin ng inyong mga panalangin. Effective prayer. Puno ng pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, may pagpapasensya, kabutihan, katapatan, paggawa ng mabuti, maunawain. Inuunawa ang salita ng Diyos. Hindi lamang niya pinapakinggan, inuunawa niya ang salita ng Panginoon. Amen? Sabi nga po sa Galatians chapter 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ang tunay na ginagabayan ng Banal na Espiritu, taglay ang bunga ng Banal na Espiritu. May palakpakan po natin si Lord. I hope taglayin natin ang mga to. Kung di man, hingin natin sa Panginoon na taglayin natin ang bagay, ang bunga ng Banal na Espiritu. Nabusog ako sa popcorn. Ayan. Okay, praise God. Pangatlo, ito yung carnal person. Ayan, ito yung mga sensual person. Sensual, ano yung sensual? Ang sabi po dito, sabi po, some or all of the following traits may characterize the Christian who does not fully trust God. Ito yung mga sinasabi Kristiyano ako, pero hindi naman buong nananampalataya o nagtitiwala sa Diyos. Magkakalahati lang ang binibigay sa Panginoon, hindi buo. Ibig sabihin, nagtitiwala pa rin sa sarili niyang kaparaanan. Nagtitiwala pa rin siya kung ano ang nasa isip niya, pagtunawa niya. Ang lagi, ito yung mga taong sinasabi, naiintindihan naman ng Diyos eh. Yan yung mga nagsasabi, naiintindihan naman ng Diyos. Yan. Nandiyan po ba kayo? Ang sabi po dito, ignorance of spiritual heritage. Ibig sabihin, parang ini-ignore niya. Pagka hindi niya pinapansin kung ano yung ginagawa ng Banal na Espiritu. Yung pangungusap ng Banal na Espiritu, hindi niya pinapansin. Alam niyo po ba, minsan sa buhay natin, minsan meron nangungusap sa iyo. Ang Diyos, ito dapat ang gawin mo, nak. Kaya lang, hindi mo pinapansin dahil nakatuon ang iyong kaisipan sa mga material na bagay, sa iyong mga problema. Yan. Doon ka nakatuon. Pero sinasabi mo man ng palataya ka, nag-a-attend ka naman sa church eh. Pero ito yung mga nag-a-attend, ang tagal-tagal mo nang inaalagaan, pero walang paglago. Yan, yung mga walang paglago. Ito yung mga carnal person. Discouragement, madali silang ma-discourage. Madali silang panghinaan ng loob. At laging lumalabas sa bibig nila yung mga negative. Ay baka ano mangyari, ay baka ganyan, ay baka ano. Hindi naman kung gagawin natin yung baka ganito. Laging nadi-discourage. Kasi walang tiwala nga sa Diyos eh. Nagtitiwala pa rin sa sarili. And then, disobedience. Anong ibig sabihin ng disobedience? Yan sa mga nag-aaral. Simple English to, disobedience. Anong ibig sabihin ng disobedience? Simple English lang to. Anong ibig sabihin ng disobedience? Sigaw nyo. Nako. Ayaw sumunod. Pasaway. Tama? Yan. Disobedience. Yung mga pasaway. Ito yung mga tao, although nagsisimba, although sinasabing mananampalataya, pero pasaway. Hindi, ayaw sumunod. Yan. Disobedience. Unbelief. Sabihin, hindi naman talaga naniniwala. Naniniwala pa rin sa sariling kakayanan, sa sariling katalinuhan, sa sariling kalakasan. Ito yung mga kung bakit madali silang mapagod. Guilt. Yan. Sabi nga po kanina, yung guilty daw galing kay Satanas. Pero laging namumuhay sa guilty. Ayaw kalimutan yung nakaraan. Ayaw patawarin ang sarili. Yan. Worry. Laging nag-aalala. Ayan ako yung mangyayari bukas.
ay baka bukas sumabog na ang mundo. Kaya sabi nga ng pastor, inubo lang, ay mamamatay na ako bukas. Mga ganon. Oo. Kung inubo lang, sasabihin, ay, mamamatay na ako bukas, kailangan ko ng ilibing. Ano kaya panlilibing sa akin, sa kanya nila ako ililibing? Hindi wala pang nangyayari, nag-worry na. Yung ganon. So, kaagad, nag-aalala. Yan, worry. Malayo pa. Yun yung mga taong laging, ano kaya kakainin namin bukas? So, next Sunday. Ano kaya kakainin namin next Sunday? Sunday pa lang, nag-iisip na next Sunday. Ito po yung lagi nag-worry. Ay baka wala kaming kainin, mamamatay na kami. Unti-unti kami manghihina. Hindi lang nakakain ng isang beses. Para bang isang taon nang hindi kumain. Ganon. Yung mga ito yung mga madalas nag-worry. Yan. Dapat masaya lang, no, Jerry? Dapat masaya lang. Okay, jealousy. Ito yung lagi nagsaselos. Halimbawa, si Nay Esther. Yan. Niregaluhan ko ng damit. Ay, nung kami, di mo kami niregaluhan pastor ng damit. Ganon. Oo, kami, wala mo kami. Tapos ngayon, si Nay Esther, kabago-bago lang sa church, may regalo agad. Ito yung mga jealousy. O yan, kung bari nasa church, nasabing mananampalataya pero mapagselos. Mapagselos siya pa, mainggitin. Yan. Oo. Dati, nagkiyamang daw pastor, ngayon, paganda nito. Diba? Dati di ba kami sinamahan ni pastor. Nung nagkasakit ako, di man ako pinistahan ni pastor. Ito, nung nagkasakit, talaga todo prayer si pastor. Mainghitin. Ang ganon. Nung kami, di man kami pinasundo ni Pastor Jerry kay Pastor Victor. Pero ito, ngayon, pinapasundo pa sila. Mga ganon. Mainghitin po. Jealousy. Ito yung mga kumari nasa church, kaya itong mga tao to madaling mawala sa simbahan. Critical spirit, no desire for Bible. Ibig sabihin, wala siyang hindi niya hinahangad na mag-attend ng mga square group, mga Bible study. Hindi niya hinahangad. Loss of love for God and others. Nawala na. Nanlamig na. Nanlamig na sa gawain ng Panginoon, sa mga kapwa niya mananampalataya. Ito yung mga sabi, ay karapatan ko to, nasa tama ako. Di ba kapag ganyan, pag tama, nasa tama, paglalaban ko, ako nasa karapatan, nasa tama ako. Makikipag-away yan. Yan. Di ba sabi nga ng Panginoon, sa Kanya ang laban. Isuko natin ang lahat sa Diyos, kahit ikaw pa ang tama. Amen! Lapan natin si Lord. Impure thoughts, ibig sabihin, parang makalaman lagi ang nasa utak niya. Ay dadalhin ko to sa church para maging boyfriend ko. Ay dadalhin ko sa church para maging girlfriend ko. Impure thoughts. Si Chansey na? Yung mga ganon. I-invite ko to sa church. Kahit na maligawan ko siya, kahit di pa siya mananampalataya, dadalhin ko naman sa church. Mga impure thoughts. Kaya ako nagsisimba kasi para makita ko yung crush ko. Yung mga ganon. Impure thoughts. Yan. Poor prayers life. Kulang yung pananalangin. Kulang. Nananalangin lang kapag gipit na gipit. Kapag G na G. Yan. Doon lang magpa-pray. Kapag hopeless na. Yung kumbaga, malapit na siya mamatay. Doon lang siya magpa-pray. Lord, tulungan mo. Gusto ko mabuhay. Pero pag lumakas na, nag-a-attend sa church. Wala na. Amen. Praise God. Poor prayer life. Frustration. Yan, binanggit na po natin kanina, aimlessness. Ibig sabihin, walang goal. Walang goal. Walang hinahangad. Bilang mga mananampalataya, dapat po may goal tayo. After matapos ang linggong ito, o kaya, halimbawa, sa linggong ito, dapat meron akong madala, meron akong masiran, meron kang aim. Matapos ang taong ito, ang buwan na to, itong November na to, kung di man ako nakapag-win noong October, itong November na to, dapat meron akong ma-win. Meron akong madala sa Panginoon. Dapat meron akong na-invite. O kaya nakapag-build ako ng relationship para parang araw, hindi siya makatanggi, may invite ko sa simbahan. Meron tayong goal. Pero kapag wala kang goal, wala kang aim, kabilang ka dito sa carnal person. Mga nagsasabing nasa church, mga nagsasabing mananampalataya, pero 50% lang. Then, may goal tayo.
Hallelujah. Palakpan po natin si Lord. Ang tanong, ang sabi po dito, Ephesians chapter 5 verse 5, alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid. Ito yung impure thoughts, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan. Kaya nga, we are mapalad yung mga tao na handang magbigay, handang mag-contribute. Yan. At talagang binibless ang mga lingkod ng Diyos. Kasi hindi sila, tawag dito yung kanina, eto, hindi sila sakim. Sinishare nila kung ano meron sila. Amen! Palakpan natin si Lord. 1 John chapter 2 verse 3, nakatitiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yung mga nagsasabi na kay Lord, amen, sinusunod ang kalooban ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 3, nakatitiyak tayo, yung kanina to, ways to live. Okay? Bilisan ko na lang po, paano ba tayo mamuhay ng ayon sa Banal na Espiritu? Ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Ayusin natin. Narinig natin ang bagay na ito, hindi para tayo husgahan. Kung para tayo ay turuan. Sa araw na ito, ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Next, manalangin tayo sa Diyos. Huwag mong kalimutan manalangin. Next, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Ikalat natin. Kung wala kang kakayanan, sumuporta ka sa mga kumakalat ng salita ng Diyos. Diba, meron tayo mga mission offering. O tumulong ka. Amen? Para lumago ang gawain ng Panginoon. Kasi hindi naman lahat pinagkalooban ng kakayanan magsalita, pero meron ka namang kakayanan magbigay ng kalakasan. Amen. Next, makipag-fellowship tayo. Huwag natin kaligtaan araw ng pagdalo. Fellowship. Last po, makinig ka sa Banal na Espiritu. Upang ikaw ay mabuhay kung paano ginagabayan ng Banal na Espiritu, ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Ibig sabihin, handa kang humingi ng tawad, magpakumbaba ka, manalangin ka, ikalat mo ang salita ng Diyos. Ay meron kaming gawain dito, meron kaming Bible study dito, meron pupunta dito, kung gusto mong mag-attend. Ako lagi ko sinasabi ko sa sarili ko, isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin may pangaral ang salita ng Diyos dahil nahihiya tayo. Lagi ko sinasabi, Lord, wala ko pakialam kung ano sasabihin nila sa akin, kasi Lord, tulungan mo ako may share ko ito. Yan, ibahagi ko ito, meron kaming mamit. Tanggihan nila. Hindi. Hindi naman ako mababawasan ka ako. Yan. So yung puno, huwag din natin kalitaan ang araw ng pagdalo. Dahil ay paalala ng Diyos sa atin. Makinig lagi sa Banal na Espiritu. Amen? Tayo po lahat tumayo. Pakinggan natin ang sasabihin ng Banal na Espiritu. Sige po, manalangin tayo. Pigit natin ang ating mga mata. Pakinggan mo ang sasabihin ng Banal na Espiritu. Ng Banal na Espiritu. Baka meron pong sinasabi sa inyo ang Banal na Espiritu, meron siyang pinapakita, meron siyang ipinapahayag. Isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Ang puso natin, ang kaisipan natin, ang mga plano natin. Hayaan mo ang mga plano ng Diyos ang siyang maging plano natin. Jesus. Sige, patuloy tayo lumapit sa Panginoon.
pakumbaba, nagsusumamo, maging daanin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay bumisan. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Lord God, hayaan niyo po ang buhay po namin ay yung maging tahanan, O Lord. Lububan niyo po kami, pagkarian niyo po kami, Panginoon. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh Lord, magaling ka, O Diyos. Sige mo, patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya ng buong pagpapakumbaba. Mangusap tayo, hallelujah, makipag-usap tayo sa Diyos. Hallelujah. Hayaan po natin ang presensya ng Diyos ay lukukan tayo. Hallelujah, O God. Patuloy po kami, Panginoon, na malapit sa iyo, Lord God. Dinadakila ka, Panginoon, at patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Every day, O Lord God, baguhin niyo po kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. And we put our trust in you, O God. We surrender to you everything, O Lord. Hallelujah. Sinusoko po namin sa iyong lahat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming pag-asa, O Lord God. Sa iyo lang bumala ang meron kami, Panginoon. Kaya patuloy kaming humihiling, Panginoon, ng katalinuhan, kalakasan, katatagang kapayapaan na nagbumula sa iyo, Panginoon. Because apart from you, we can do nothing. Mapapagod po kami, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan, Panginoon, mawanay kami sa inyo. Pagkus, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, tuloy-tuloy lamang kami, Panginoon, sa pagsunod sa iyong kalooban, O God. Hallelujah, hallelujah. Ngayon at kailanman, magaling ka, O Diyos. Ngayon at kailanman, oh Lord, I will praise you, Lord. Thank you, God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilos. Salamat po sa iyong presensya. We worship you, Lord God. We bless your holy name. We bless you po ang aking mga kapatid. Hallelujah. And we declare
declare, Panginoon, victory upon victory. Lord God, in the mighty name of Jesus, sa lahat ng may karamdaman, I speak healing in Jesus' mighty name. Receive, tanggapin mo ang kagalingan mula sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah, kapisan ng Banal na Espiritu. Sa lahat po, Panginoon, punong-puno ng pag-aalala, I declare, I speak, Panginoon, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyo. Siya maghari sa kanyang mga puso at kaisipan, O God. At sa lahat po, Panginoon, Lord, na nahihirapan, Panginoon, dahil sa financial, Lord, I declare provision, favor mula sa inyo, Panginoon, financial breakthrough, O God. At lahat ng mga kapatid kong ito, Lord God, lalago sa kanilang pamumuhay, Panginoon. At alam ko, hindi mo sila pababayaan, hindi mo sila iiwan. Thank you so much, O Lord God. We worship you, we praise you, we glorify you, and continue to use them, Lord God, to spread your gospel, na maging fruitful po sila sa paglilingkod sa inyo. Marami pong maakay, at sila lahat kami, Panginoon, magtutuloy, O God. Lord, magtutuloy sa paglakad, Panginoon, sa pagsulong ayon sa iyong kalooban, O Lord. Thank you, God. We worship you. We praise you in Jesus' mighty name. Lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo po tayo. Thank God. Po, hallelujah. Yes, Lord. Sige po, lahat po tayo ay na-bless sa mensahe po ng ating Panginoon. Amen po. Amen. O sige po, kung tayo po ay na-bless, ihanda po natin yung ating mga kaloob sa ating nakupos po yung ating box dito. At ihanda po natin yung ating kaloob, yung pagbibigay, yung tithes or offering po sa ating Panginoon. Sige po, po natin at ating ipag-pray. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Aming banal, aming Diyos, salamat po sa iyong magandang mensahe sa aming Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na marapat lamang na kami po ay sumunod sa iyo at gawin ang nais mo, Panginoon, sa aming buhay. Sa umaga po ito, kami po ay nagbibigay. Kita mo po ang aming mga puso, O Diyos, kung gaano po kami nais o tipo ng aming puso kung gaano po kami kanais makapagbigay, makatulong sa simbahan, Panginoon, upang malagana po ang iyong gawain dito po sa San Simon. I-bless mo po ang bawat anak mo na magbibigay, nagtatapat sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat magbibigay ng mga ikapo, Panginoon, o offering, Panginoon, sa iyo. Alam ko, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang Diyos ng katapatan, Diyos ng nagbibigay ng mga source na nais po namin, Panginoon. At alam po namin na may babalik mo po ng siksik-liglig at umaapaw na pagpapala sa bawat pamilya, Panginoon, na magbibigay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak na magbibigay sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay po, so, yan lang po, no? So, actually po, kasi po, naisip ko po, nga po, siguro po, di ba yung pinaka-last Sunday po natin para dun sa sa EPD po yung mission offering natin. And then, sabi ko po, in the rest po sa mission natin sa mga nandito, ako na naman po yung naging mission. So, gawin natin po, yung 50%, tabi natin para sa plano natin na makapagtayo kahit sala-sala lang dun sa lugar po ni na nainida na lupa ni Pastor Maricel. Ang kailangan po kasi dun tambakin kailangan po siyang tambakin. So medyo malaki po yung doon kailangan tambak yata. Tapos iasinta muna. So naisip ko po yung 50% lang nalilikom natin, ilalagay natin doon pa. Mission naman kasi yun sa mission naman po yun.
So ilalagay natin yung pagkakalahati na nalilikom natin doon sa ano. And then po yan, sama niyo po kami kung gusto niyo po. Pa rin po, every 15, kada aking po, binabayad po namin, nagbabayad po tayo ng upa po dito. Sa mga lahat ng gusto makibahagi, okay lang po. Welcome po kayo at masaya po kami. So, yan po, every kada 15 binabayaran natin itong upa dito. So kaya po, kapag nakapag-ipon tayo, unti-unti po na gawin po yung doon para hindi na tayo manguupa. Yan, so, sabi ni, kahit sala-sala lang, pero kailangan kasi tambakin muna yon. So yun po yung may lupa po kasi malapit kina Nainida at may-ari naman po noon ay nanay ng pastora. So pinapagamit naman. So pansamantala habang wala pa tayo, gamitin natin yon. Yun, di ba? So yun po, para makapag-ipon po tayo. Yan, yung kalahati naman, kapag may mga nag-active na mga manggagawa, yan, mga nagbimisyon, magagamit natin yung mga kalahati na. Baga, iipunin mo na hanggat wala pa. Baga, pondo yun. Hanggat wala pang nag-active na gusto kasi yung pusa. Ayoko na nang pinipili. So, pusa na lang para magsasama sa mga, halimbawa ako, sa ngayon, meron tayo may nakapagbukas na ako ng isang square group sa San Isidro. Yan, hanggang sa maging gawain po doon. Yan, so, yung mga nanay na maunawain niya kahit di magmerienda. Maunawain naman sila. Yan, so, minsan naman, pinapamerienda na tayo sa mismong Bible study. Yan, so, kahit na hindi na natin gamitin yung mission offering. So, tatabi na lang yan. Yan, lalo na dati nakapagkwentuhan kami kasi sabi ko, one time, sige mag-swimming tayo. Yan, next year. Kaya lang, di naman sila nag-mission. Sa mga mag-mission lang. So, tatabi natin yan hanggang maging budget po, magapondo. Pag may nag-active, magagamit ito pang bahala sila kung pang merienda o kung pang, siyempre napapagod, pang outing. Yan. Yan, so, actually ako, nag-iisip nga po, gusto ko rin po mag-swimming eh. So wala na rin man Pasko, magtabi kayo. So doon sa karamihan ng mga bata pa na may marami. Ang mga nanay maraming pera pag Pasko. Yung mga tatay ang wala. Yung mga nanay meron. Kasi ano ba si Jerry, nagmano, susurrender kay nanay. Si nanay ang may pera. Si Jerry, nasa po yung ko, pinagkain mo na. So, kayo po, naisip ko lang, malayo pa lang, pero baga ina-announce ko na, pwede tayo mag-swimming next year. Mga January something, mga ganon. Diba? So, yan. So, yung arrive natin, di na natupad. Yan po. So, kasi ako gusto ko yung tuloy-tuloy kasi yung tubig doon napapalitan. Yung nga lang, medyo malayo ng konti sa atin. Yan. So, yung po, no? So, at, yun lang, wala na po. So, inili ko po si Nainida. Birthday niya po ngayon. Tayo po kayo dito na ipag-pray po namin kayo. Pwede ba tayong tamayong lahat? Yan. Wala man tayong ganun laking regalo, pero yung blessings na mula sa Panginoon ang ibigay po natin. Sige po, i-stretch po natin yung mga kamay natin patungo kay Nainida. Lord God, i-worship you, sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord God, sa katapatan at kabutihan niyo po kay Nainida, na isa sa pinakamalaking natanggap niya yung kaligtasan mula sa inyo, nakakapaglingkod po siya, at alam ko po nakikita niyo po ang puso niya, yung katapatan niya po sa inyo, Panginoon. Marami siyang pwedeng gawin, pero pinipili po niya ang maglingkod sa inyo. Kaya dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo siya na gamitin, Panginoon, sa iyong kapurihan, maging kalakasan sa kapwa niya mananampalataya, at ang kanyang buong pamilya ay makakilala sa inyo. Bigyan niyo po siya ng karagdagang lakas, karagdagang patuloy, Lord God, na palakasin niyo po ang kanyang pangangatawan, magandang kalusugan, Panginoon. At Lord, hindi man po ganun kabongga, karamihan ang kanyang selebrasyon sa kanyang kaarawan, naniniwala ko, Panginoon, meron kang nakahandang pagpapala para sa kanya. Na patuloy, Lord God, ang dalangin ko, yung favor, provision na nagmumula sa inyo, mapasa kanya. At patuloy po, Panginoon, yung pagmamahal niyo po, ang siyang maranasan po niya, Panginoon. Salamat po, God, i-guide niyo po siya, i-lead niyo po siya, at inayusan ng mga kapahamakan. Salamat po, Panginoon, na-appreciate po namin siya, Panginoon, sa pusang napakalaking tulong sa iyong simbahan, Panginoon.
Panginoon, sa iyong gawain, Lord God. Salamat po, Panginoon. Balutin niyo po siya ng banal na dugo at patuloy kayong mag-ingat sa Kanya. Muli po, Panginoon, sinusuko po namin siya sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, happy birthday po, Nay. Happy birthday. Yan po, actually po, meron pong inihanda po si Pastor Victor po para sa inyo. Para sa inyong celebration po. Isang maiksing pasasalamat po. At daka na rin tayo sa mawakas na manalangin. Tayo na po tayo lahat. Okay po. So Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa katagumpayan ng iyong gawain, Lord God. Salamat po sa iyong mensahe. Patuloy niyo po kami baguhin ayon sa iyong kalooban. Kung meron man po kami mga narinig na kailangan po namin itama, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami sa gabay ng Banal na Espiritu na maitama ito may sa ayos, Panginoon. Salamat po, God. Ingatan niyo po ang bawat isa. Ilayo sa anumang kapahamakan. Huuwi po kami ng galak na galak ang aming mga puso. I-bless niyo rin po ang pagsasaluhan po namin na kung saan bilang pagsa-celebrate sa araw ng kakarawan po na ni Nida, O God. Thank you, God. We worship you. We praise your name in Jesus' mighty name. Amen. God bless po. Yan po. So, pakinggan nila. Nandun sa kusina. So, na yung yelo niyan. Siguro po lang po kayo, meron po ready po na konting sana-sana para kay Nainita. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Saba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ate Nida! Yes. Happy birthday! Meron ka pa rin ng handa ni Pastor eh. Surpresa. Bawal ang maingit! Pinagtulungan mo namin. Bawal ang maingit! Bawal na maingit. Walang ingitan! Pinagtulungan namin tayo. Nasabi ang pastor ha! Ayan. Doon na last na. Handa ni Nani. Exact message. Ayan po, wali kitang pagkain na itong tsa ng mater. Naligyan. Kahit alang handa, may kuryente naman kami. Opo. Ayan po. So, pinagtulungan po. Salamat po. Ay. May sando. Walang masukin yan. Ayan natin po ano next kay Martin. Ang kabila. Anak ko kayo. Binyag po po ang birthday. Birthday. Nasaan yung ano? Oh, naghagan nila yung ano? Pinamanugang yung sinyaw. Lahat ka tayo binyag maso. Lahat tayo binyag mo. Tapo kaya sa mga sa ikin. Tapo Dapat kaya po mga yung ginawa yung yaman ko sa kanila. Ito po yung ako masipay sa kanila, nagbiday. Binagan mo yung pamangkin ni Bubon. Binyag na tayo. Yung pamangkin mo ni Bubon. Binyag mo dito. Kaya mo dito. Kaya ito ang kasama dyan. Ay nilagyan ka man sa dito.
Wala. Wala pwede niya. May mo rin niya. May pinayo. Ako tinapay. Aray! Yung takip! Siyempre. Buksan mo na yung tinapay mo. Ano? May birthday, unahin muna natin. Baka may birthday. Okay, anong bibigyan mo? Babali ka po. May birthday, unahin muna. Siyempre. Ito po yung Roll time yan, ito. Po? Roll time yan. Opo. Hindi pa naman kayo. Huwag mo na lang tinapay sila. Huwag mo na lang tinapay. Hello po.